Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Christine Belen and illustrator Jason Moss. Filemon Mamon. Sugod, mga kapatid! Sigaw ni Filemon. Umumbok ang mga pisngi niyang kasing kulay ng bakopa. Nanginig ang mataba niyang braso sa pagtaas ng kamao. Ensayo ito ni Filemon para sa audisyon. Talagang napakahilig niyang umarte sa dulaan. Kahit sa paglalaro, umaarte siyang tatay sa bahay-bahayan at kaaway naman sa barilan. Gustuhin man niyang maging kuya, ipagpipilitan ng mga kalaro niya. Mukhang matanda kapag mataba, mukhang bata kapag payat. Naisin man niyang maging bida, sasabihin ng mga ito sa kanya, matataba ang mga kaaway, payat ang mga bida. Tuwing Pasko, lagi siyang bida. Laging si Santa Claus si Filemon sa paaralan. At ang puna ng lahat, parang puputok ang pulang damit niya. Naka-tight fit yata si Santa. Isang hinga at kaway nga ni Filemon, 2 butones ang tumilapon. Umaalog-alog naman ang tiyan niyang bilog habang naglalakad at bumabati ng Merry Christmas. Sabi nga ng mga nanay at yaya, "Naku, parang keso de bola." Para naman maiba, gusto naman ni Filemon na maging Andres Bonifacio sa dula, ang matapang na lider ng katipunan. Kaya, "Sugod mga kapatid!" ang sigaw niya. Lalo na nang makitang nakahain na ang mesa. Parang fiesta. Nilanghap niya ang amoy ng nagmamantikang adobo at lechong paksiw. Naglaway siya sa manggang hilaw at bagoong. Umikot ang mga mata niya sa sari-saring manatamis na nalulunod sa arnibal. Matapos naman ng kainan, sasalampak si Filemon sa harap ng TV. Sasali rin ang kanyang nanay at tatay. Dala niya ang maraming kukutin, popcorn, mani, cornic, chicharon at 1 litro ng soft drink. Ganyan talaga ang lumalaking bata, sabi ng tatay ni Filemon. Sabay hima sa ulo ng anak na umangasab ng mga kukutin. Kaya tuloy, walang pakialam si Filemon kahit patawagin siyang baboy, bola, bundat, biik, bilog, tabatsoy at Filemon Mamon. Mahal naman siya ng kanyang nanay at tatay at mahal din siya ng kanyang mga kaeskwela. Kapag nadikit ang mga ito sa kanya, parang mamon, nakakapanggigil kagatin. Parang unan, mainam yakapin. Parang pader, malapad sandalan. Nang dumating ang araw ng audisyon, handang-handa si Filemon. "Sugod mga kapatid!" Parang kulog ang kanyang sigaw. Nagpalakpakan ang kanyang mga kaeskwela. Bida na si Filemon. Hiyawan ng mga ito. Tumaba pati puso ni Filemon sa narinig. At nagkatotoo nga, siya ang hinirang na Andres Bonifacio. Bigay na bigay si Filemon sa mga ensayo. Ngunit, wala pa sa kalagitnaan, hingal kabayo na ang bida. Hindi na marinig ang "Sugod mga kapatid!" Kaya lagi itong ipinauulit. Mabilis mapagod si Filemon, kaya nagpa siya si Direk. May mas bagay na kilos sa gaya mong bilog. Ginawa siyang praileng mataba ang kaaway sa dula. "Patayin ang mga Indios!" Ang gigigil pa rin ni Filemon. Lalo na makita niya ang bagong Andres Bonifacio. Hindi ito bilugan, hindi mukhang mamon ang katawan. Maliksi ito sa takbuhan at hindi hinihingal sa sigawan. Sumugod pa uwi si Filemon. Kailangan ko bang pumayat? Kailangan ko bang maging patpat? Gusto kong maging Andres Bonifacio sa dula. Parang pinunit na sedula ang bawat hikbi ni Filemon. Ayoko nang magmukhang mamon.
Hindi na sumugod sa mesa si Filemon noong kainan. Hindi na rin siya bumangon noong hating gabi upang higupin ang kondensada o kaya'y mangingain ng mga tirang yema na tinda ng nanay niya. Sa pag-aalala sa kakaibang ikinikilos ni Filemon, isinugod siya ng kanyang nanay at tatay sa doktor kinabukasan. Wala pong ganang kumain si Filemon. Mangangayayat po ba siya, doktor? Nangingilid ang luha ng kanyang nanay. Naninikip naman ang paghinga ng kanyang tatay. Sa tingin ni Filemon, pwedeng mga artista sa dula ang kanyang nanay at tatay. Maayos po ang anak ninyo, sabi ng doktor. Ngunit, kailangang bantayan ang kalusugan dahil mabilis pong kapitan ng sakit ang matataba, tulad po ng sakit sa puso at diabetes. Mabilis din po silang mapagod. Napatingin ang nanay at tatay ni Filemon sa kanilang bilugang mga katawan. Hinikayat sila ng doktor na maging halimbawa ng mabuting kalusugan para kay Filemon. Nabawasan ang panonood ng TV ni na Filemon. Naglalakad-lakad sila sa parke tuwing hapon. Nakatuwaan din nila ang paghahalaman bilang libangan. Bagong putahe na rin ang inihahain ni nanay. Karaniwan, may gulay at isda. Prutas na rin ang paborito nilang ngatain habang nagkukwentuhan. Mas masigla kaysa dati si Filemon. Umumpis yata ng konti ang ating mamon, puna ni Derek. Sa araw ng dula, lumabas pa rin si Filemon na praile at lalong ipinagbuti ang pag-arte dahil sa susunod na taon handa na siyang muli para sa audisyon. Balak naman niyang maging si Gregorio del Pilar, ang batang general. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!